Kapag hindi mo alam itong mga sasabihin ko, you are on your road to type 2 diabetes and any of its complications. At ang masakit nito, wala kang idea na dun ka pupunta. Kung baga sa nagbabiyahe, wala kang idea sa direction mo and then nasa gilid ka ng bangin, pangiti-ngiti ka pa. Sa video na to, ibibigay ko sa inyo ang 12 physical signs na ikaw ay insulin resistant na or papuntang type 2 diabetes. Stay tuned until the end. Ang diabetes ay nadidevelop ng tahimik. Minsan, inaabot ito ng 20 to 25 years. Ganon katagal. Pero hindi ito nadidevelop ng walang physical signs. O overlook lang ng marami kasama yung mga doctors dahil ang alam nila ito ay normal, wala lang, or ang masakit nito, wala silang idea na ito yung mga physical signs. Ang tao ay maaaring insulin resistant na pero hindi pa diabetic. Papunta pa lang. Kaya marami sa mga tao, dahil nga kulang sa kaalaman dito, ay sasabihin na normal naman daw ang blood sugar nila kahit naguhuminaw na sa kanila ang marami sa physical signs ng insulin resistance. Ano muna ang insulin resistance? Ang insulin resistance ay condition na kung saan ang katawan mo ay hindi na gaano nagre-respond sa insulin. Ang insulin ay isang hormone na tumutulong sa glucose, asukal, para makapasok ito sa cell at magamit bilang energy. Kapag may insulin resistance ka, tinatanggihan na ng cell ang insulin kahit pa siya'y kumatok. Kaya ang glucose, hindi ngayon makapasok. Yun ang dahilan kung bakit ang tawag dito ay insulin resistance, nire-resist. Dahil sa pagtanggi ng cell sa glucose, anong gagawin ngayon? Nagpapump lalo ng insulin ng iyong pancreas. Kaya nataas ang insulin level. At ang tawag dito ay hyper, meaning nataas. Hyperinsulinemia, mataas na insulin level. So, hindi na nagagamit effectively ng katawan yung insulin at nagiging manhid na ang cell sa bawat pagkatok nito. Dito nagsisimula magkagulo ngayon ang metabolism ng katawan mo. Domino effect na yan sa iba pang hormones at internal organs. So, sa katagalan, kapag yung sinabi ko ay paulit-ulit ang cycle, patuloy na mataas ang yung blood sugar, patuloy na mataas ang insulin level, nadidevelop ng paunti-unti ang diabetes. Kaya may pagkakataon na normal pa rin yung FBS or fasting blood sugar na ito dahil pinipilit pa ng insulin hormone mo na pababain ito kahit pagod na ito at lawit na ang dila sa dami ng asukal sa katawan mo. So, ito na. Isa-isahin na natin ang 12 physical signs na meron kang insulin resistance. Number 1, belly fat. Malaking tiyan. Yung visceral fat or taba na nakapalibot sa internal organs ay delikado dahil hindi ito nakaupo lang sa tiyan mo. Nagre-release kasi ang taba ng inflammatory chemicals para lalong hindi magawa ng insulin ang trabaho niya na mag-regulate ng blood sugar. Kaya guys, yung paglaki ng tiyan, hindi issue na hindi ka na sexy or macho. Issue ito ng namumuong sakit or abnormality sa loob ng katawan mo. Number 2 is skin tags. Malimit makikita ito sa leeg, sa kilikili, at sa talukap ng mata. Kasi kapag mataas ang insulin level, nag-overstimulate ito ng growth factors na nagmamanifest sa balat tulad ng skin tags. Kapag nagsisimula na itong dumami, hindi derma ang solusyon. Huwag agad puntahan ang dermatologist. Magpa-test ka ng insulin level mo. Marami ng test ang available sa Pilipinas na hindi blood sugar lang ang tinitingnan, kundi insulin level. Mas accurate yon. Ang pangatlo ay acanthosis nigricans, kamag-anak ng skin tag. Parang libag sa balat ang itsura nito na may itim or gray-brown ang kulay. Tapos nasa batok, nasa leeg, kilikili, singit. Akala ng iba ito'y simpleng skin discoloration lang. Hindi po. Kahit hilurin mo o magpaderma ka, hindi yan mawawala. Hindi po yan libag. Dahil ang isa sa underlying cause ng acanthosis nigricans ay ang insulin resistance. Ang malimit na pagtaas ng insulin level, katulad ng sa skin tag, ay nag-overstimulate ng cell growth na nakikita sa pagbabago ng balat. Ang number 4 ay malimit na cravings sa carbs at sugar. Kapag malimit kang mag-crave sa sugar at carb-loaded foods, pagkatapos ng 1 o 2 oras na pagkain nito, ito ay dahil sa massive blood sugar drop na sanhi ng high-carb meal. Kapag bumaba ang blood sugar, pero ang insulin level ay mataas pa rin, nagkakameron ng strong sugar cravings dahil gusto ng katawan mo ng quick energy
from sweet foods. At dahil nakaprogram sa utak mo na ang sugary foods ay nagbibigay ng pleasure sa iyo, ulit-ulitin mong hanapin ito para walang cravings mo at paulit-ulit lang yung cycle. Number 5 is afternoon energy crash. Yung para kang zombie pagkatapos kumain sa tanghali. Kapag carb-loaded ang lunch mo, pagkatapos ng 1 or 2 hours, para kang natanggalan ng battery, kaya drain yung energy mo. Ito ay dahil ang blood sugar mo ay parang naging roller coaster, taas-baba. Sumobra sa taas pagkatapos kumain ng carb-loaded foods, tapos sumobra naman sa baba pagkatapos gawa ng paraan ng insulin mo na ibaba ito. So sa sobrang baba, nag-crash din ang energy mo. Para siyang nasa tuktok na bumulusok pababa. Kaya inaantok at nanlalambot. Sayad, kumbaga. Ang resulta, brain fogginess, lack of focus, irritable, mood swings, pagod, at gutom na naman. Kaya marami sa tao pagkakakain, lalo na kapag kapahapon, they reach for another coffee and sugary meal para magkarga ng battery na lalong nagpapalala ng insulin resistant. Number 6, hindi bumababa ang timbang sa kabila ng lahat ng effort. Nag-calorie deficit diet ka na o nagbilang ng calories, nagpuro gulay at isda, dinagdagan ang galaw o ehersisyo, pero ang timbangan ay gumalaw. Yun ay dahil hinahadlangan ng mataas na insulin level mo ang paggamit ng katawan mo ng excess fat mo bilang fuel. Kaya hindi ka talaga papayat. Habang nananatiling mataas ang insulin level mo, mananatili ding mataas ang timbang. And number 7 is high blood pressure. Akala ng marami kasama yung mainstream doctors asin ang salarin sa hypertension. Hindi po. Kapag mataas ang insulin level mo, sinasabi ni insulin na kumapit ang kidney sa sodium o asin at tubig. Kaya, more fluid retention sa ugat. More fluid retention means higher blood pressure. Kaya ang akala ng doktor, asin ang salarin at pinababawasan ito kada check-up. At kapag mataas din ang insulin level, nagiging sanhi din ito ng pagtigas at pagkipot ng ugat. Kaya lalong mas mahirap dumaloy ngayon ng dugo. So kapag pinagsama-sama yun na, hypertension. Ang brain neurons ay nangangailangan ng steady fuel supply. Pero kapag ang blood glucose mo ay parang roller coaster, taas-baba at nahihirapan ang utak mo. Hinaharangan kasi ng mataas na insulin level yung brain cells na mag-absorb ng glucose ng maayos. Kaya nagiging kulang ang energy mo sa utak. Kapag energy deficient ang utak, nagiging makakalimutin ka, malimit nalilito at parang may ulap yung utak, kaya nga brain fog. And then, nabagal ang memorya. And number 9 is malimit umihi. Bakit? Kasi po, ang glucose ay nag-a-attract ng tubig. At kapag mataas ang blood sugar mo, ang sobrang tubig at glucose ay ipupul ng kidney papunta sa bladder at ipa-flash in the form of ihi. Pero sa katagalan, kapag ang bato hindi na makasabay dahil sa dami ng tubig na inilalabas nito, dahil nga naka-high carb diet ka, glucose loaded, na-overwork ngayon yung bato. Ito ang dahilan kung bakit kapag may diabetes ka na, ay laging uhaw din. Dahil kailangan mo kasing i-replenish yung tubig na nawawala sa bawat pag-ihi mo. And number 10 is PCOS. Kapag insulin resistant ka, yung mataas na level ng insulin, nag-i-stimulate naman ang ovaries na mag-produce ng male hormone or androgens tulad ng testosterone kesa dapat na female hormone. At dahil dito, nadi-disrupt yung ovulation. Kaya kapag may PCOS, may irregular periods. Number 11 is gout attacks. Kapag functional ang kidney, walang problema dahil walang disruption sa normal na process ng pag-flush out ng excess uric. Isa sa nakaka-disrupt kasi nito ng pag-flush out ay ang elevated blood sugar at elevated insulin level. Kaya kapag ang bato ay may problema sa excretion dahil sa nabanggit na dahilan, overwork ang bato. Hindi ngayon niya maitapon yung excess uric. At yung sobra nyon ay nagiging sanhe ng build-up at formation ng sharp needle-like crystals, yung parang tusok-tusok ang pakiramdam sa joints at nagsisimulang ma-inflame o mamaga. And last ay sleep apnea. Ang insulin resistance kasi ay nakaka-apekto sa pagtulog dahil may connection ito sa melatonin level. Ang melatonin level, ito yung hormone responsible sa body clock at circadian rhythm. Kasi kapag gabi, dapat mataas ito. So ano nangyayari? With your high insulin level, ito naman ngayon yung bumababa. So affected ngayon yung sleeping mo.
Kaya kung nagigising ka ng pagod ang pakiramdam, malakas humilik, para naghahabol ng hininga kapag natutulog, tingnan mo baka may problema ka na sa blood sugar at insulin level mo. Kung meron kang alinman sa nabanggit, tapos naka-high carb diet ka, kasama ng ilang mga unhealthy habits or lifestyle tulad ng bisyo, paninigarilyo, malimit na pag-inom, puyat, sobrang stress, panahon na para baguhin mo yung kasalukuyang gawin mo bago ito magpunta sa type 2 diabetes. Mag-low carb ka at intermittent fasting, ayusin yung tulog, matulog ng sapat, quality sleep, iwasan ang bisyo tulad ng paninigarilyo at sobrang pag-inom, and of course, i-manage ang stress. May mga video na po ako na nagawa tungkol sa low carb and intermittent fasting. Please do watch para mas maunawaan nyo ng mabuti ang topic na to, and kung gusto nyo magsimula, yun ay magsisilbi yung guide. Alin dun sa mga nabanggit kong 12 physical signs ang nakarelate kayo? Meron ba kayong na-experience na alin man dun sa mga nabanggit? So, ilagay niyo po sa comment section ang inyong sagot, and I would love to hear from you. And please don't forget po to subscribe dito sa maliit kong channel para mas ma-inspire pa ako na gumawa ng mga informative videos na makatutulong sa inyong mga health choices. Maraming salamat po sa panonood, and see you on my next videos. Bye-bye.